Alex POV. Habang game ako na nagtatanim ng palay, ay napansin ko si Bella na para bang natutulala at may tinitignan. Agad ko naman siyang nilapitan para tanungin. "Hoy, ano bang problema?" Sabi ko habang natatawa. "Ano ka ba?" Sabi niya naman dahil mukhang nagulat siya. Umalis na naman siya bigla kaya di ko na sinundan dahil mukhang naiinis na siya. Itinuon ko na lang yung mga natitirang oras namin sa pagtatanim dahil mukhang uuwi na kami. Dahil mukhang uulan na at di nga ako nagkamali dahil tinawag na kami ni Pro para umuwi na daw. Bella POV. Naglalakad kami pauwi sa quarter nang bigla akong nadapa. Kaya dali-dali akong tinulungan ni Theo dahil siya lang yung malapit sa akin. "Salamat," sabi ko naman habang umingiti. Nakauwi na kami sa aming quarter, ngunit di mawala sa isip ko yung nakita ko sa palayan. Meron kasing parang tao na tinitignan kami sa malayo. Di naman ako sigurado dahil baka imahinasyon ko lang yun o meron talagang tao na nakatingin sa amin. Binaliwala ko na lang dahil ano naman kung merong nakatingin, nagtatanim lang naman kami. At isa pa, baka isa rin yung sa mga mag-uuma doon at nagtatrabaho lang siya. Anyway, andito pala ako sa banyo para maligo dahil ang dumi-dumi ko. Habang naliligo ako ay bigla na lang nawala iyong tubig at biglang may nahulog na daga sa aking ulo. Kaya napasigaw ako. Agad namang dumating si Theo na nagtataka kung ano ang nangyari. "Anong nangyari?" sabi niya habang binubuksan ang pinto ng banyo at nakatingin sa akin. Anyway, nakapanti lang pala ako at nakabra dahil nakasanayan ko ng maligo na hubad talaga. Ngunit mas lalo akong napasigaw nang nakita ko si Theo. Nabigla kasi ako dahil di ko akalain na lalaki ang pupunta dito. Ngunit mas nagulat ako nang biglang dumating si Calix. "Hayop ka! Ang manyak mo!" sabi niya sabay suntok sa mukha ni Theo. Sumuntok rin naman si Theo kaya nagpalitan na sila ng suntok. Wala na akong magawa dahil natatakot na ako. "Calix, tigilan nyo na yan. Nagkakamali ka," sabi ko naman habang pinipigilan sila. Paulit-ulit kasi na sinasambit ni Calix ang salitang manyak dahil akala niya sinisilipan ako ni Theo. Bigla namang dumating ang lahat at pinagtitinginan kami. "Anong nangyari dito?" sabi sa amin ni Profesor. "Yang hayop na yan, ang tanungin mo. Kala mo kung sino," sabi ni Theo. "Calix, anong ginagawa mo?" sabi ni Profesor habang tinitignan si Calix. "Kasi sinisilipan niya si Bella," sagot naman ni Calix. "Calix, nagkakamali ka. Pumunta lang si Theo dito nang sumigaw ako. May nahulog kasi na daga sa ulo ko kaya napasigaw ako. Lumapit naman siya dahil akala niya kung ano ang nangyari," sagot ko naman habang pinagtitinginan kami ng lahat. Agad naman siyang pinag-ayos ni Profesor at pinag-shake hand at humingi ng sorry sa isa't isa. Pero bakas pa rin sa mga mukha ni Calix ang galit dahil mukhang napahiya siya. Pinagtutukso kami ng mga boys na masyado daw siyang defensive. Umalis na lang si Calix ngunit nag-iwan siya ng masamang tingin kay Theo. Nagulat naman ako dahil parang ako lang yung nakapansin at hindi naman ganun si Calix. Edward POV. Alauna ng madaling araw nang nagising ako dahil medyo sumasakit ang pantog ko. Kaya lumabas ako para umihi. Pumunta ako sa may banyo ngunit pagbukas ko ay tumambad sa akin ang isang bangkay. Theo POV. Nagising ako sa pagkakatulog dahil medyo masakit yung mga pasa na natamo ko sa suntukan namin ni Calix.
at medyo mainit rin. Medyo malayo kasi sa electric fan kaya walang masyadong hangin ang napupunta sa akin. Umalis ako sa kinahihigaan ko at lumabas muna para magpahangin. Nakaupo ako sa isang upuan at pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Meron ding mga shooting stars na aking nakikita, kaya nag-wish na ako. Yun kasi ang sabi ng iba na kapag mag-wish ka, ay matutupad daw ito. Sana umayos na ang lahat. Ito yung mga katagang binitawan ko habang pinipikit ang mga mata at nakatingala sa langit. Ngunit nabigla ako ng paggising ko ay tumambad sa akin ang isang alambre na akmang ipupulupot na sa aking leg. Agad naman akong nakailag kaya nagsuntukan kami at nagtanggal ko ang takip sa mukha niya kaya nabigla ako. Anong ibig sabihin nito? Sabi ko ng pautal dahil medyo kinakabahan na ako. Sisigaw na sana ako ng malakas para humingi ng tulong, ngunit bigla niya akong dinaganan na sanhin ng aking pagkatumba at pinulupot ang alambre sa aking liig. Someone's POV. Buti na lang nagtagumpay ako sa mga plano ko. Di ko akalain na ganun lang pala kadali patayin ang lalaking iyon. Alam ko na talaga na lalabas siya dahil madali lang naman mainitan yung lalaking iyon. Kaya madalas ay nagpapahangin siya. Pinagmamasdan ko lang siya at hinihintay na makalabas para masimula ng plano. Habang papatayin ko na sana gamit ng alambre ay bigla siyang nanlaban kaya natanggal ang aking takip sa mukha. Kinabahan naman ako dahil nakilala niya ako. Kaya ginamit ko na ang buong lakas ko para mapatay siya. Noong napatay ko siya ay dinala ko sa banyo at inilagay ang ulo sa kurbeta para siguradong patay talaga siya. Edward POV. Teo. Pautal-utal kong sabi na makita si Teo na wala ng buhay. Agad naman akong sumigaw ng tulong kaya nagising silang lahat. Nagtaka naman ako dahil ang bilis makadating ni Calix. Segundo lang simula nung tumawag ako. Sumunod naman agad si Regan at Bon. Dumating rin agad yung mga girls, ngunit wala pa rin si Professor. Pagkakita nila sa bangkay ni Teo ay nagsipag-atrasan sila at napatakip ng bibig. Yung iba ay umiiyak dahil sa sobrang takot. Habang nag-iiyakan ng lahat ay bigla namang dumating si Trixie. Naiwan siya at pinakahuling dumating sa lahat maliban kay Professor na hindi pa dumating. Anong nangyari? Sabi niya habang tumatakbo palapit sa amin. Calix POV. Lalabas sana ako ng kwarto para umihi nang biglang sumigaw si Edward. Agad naman akong napatakbo para tingnan kung anong nangyari. Pagdating ko doon ay nabigla ako sa aking nakita. Teo! Pautal-utal kong sabi na di nagtagal ay dumating na rin yung iba kong mga kasama. Pero di pa rin ako makapaniwala sa nangyari kay Teo. Sinong pumatay? Bakit siya pinatay? Napakaraming katanungan sa aking isipan na hindi ko maisagot-sagot. Di pa rin kasi ako makapaniwala dahil kanina lang ay nagsuntukan kami, ngunit ngayon ay patay na siya. Bella POV. Napaatras na lang ako at napahawak sa aking bibig na makita ang katawan ni Teo. Napaiyak ako habang nanginginig ang mga kamay at tuhod dahil sa takot. Nabigla naman ako nang biglang matumba si Calix dahil sinuntok siya ni Edward. Hayop ka! Ikaw ang may gawa nito, no? Sabi ni Edward habang sinusuntok ang mukha ni Calix. Pinigilan naman siya agad ni Regan at Bon, habang si Calix naman ay pinupunasan ang kanyang labi gamit ang kanyang damit. Wala akong kinalaman dyan. Kaya wag mo akong pagbintangan. Sagot naman ni Calix habang dahan-dahan na tumayo galing sa pagkatumba. Tumingin naman siya sa akin, ngunit ibinaling ko na lang ang aking atensyon nang bigla akong nakarinig ng mga yapak ng paa. Prof? Sabi ni Valentine.
Bigla kasing dumating si Profesor na kanina pa namin hinihintay. Di ko alam kung bakit matagal siya. Ngunit baka di niya lang narinig ang ingay dahil medyo malayo ang kwarto niya sa pinangyarihan ng krimen. Anong nangyari dito? Di pa siya tapos makapagsalita nang makita niya ang bangkay ni Teo. Kaya bigla siyang napaatras. Di ko alam pero mukhang nabigla rin siya sa mga nakita. Agad naman hinawakan ni Teo si Teo at inalam kung buhay pa ba ito. Ngunit patay na nga talaga siya. Agad namang inutusan si Adrian na buhatin si Teo para ilipat muna sa kwarto kung saan nandoon ang naaagnas na katawan ng driver. Umuwi na tayo, Prof. Natatakot na ako, sabi ni Pei habang umiiyak. Ang OA mo masyado, Pei. Paano tayo uuwi? Wala nga tayong sasakyan, sagot naman ni Trixie. Trixie, dahan-dahan ka naman sa mga sinasabi mo. Sumusubra ka na. Patapang na sagot ni Regan habang inaalalayan si Pei paalis sa pinangyarihan ng krimen. Someone's POV. Mas lalong naging interesante ang lahat. Nakakatawa sila kung pagmasdan at pakinggan. 2 down. So, sino ang kasunod? Mga salitang sa aking isipan ko lang pwede sabihin. Okay, maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkil at pagsuporta sa channel na ito. Mega loud shoutout po pala sa lahat at mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. At kung may opinion po kayo sa kwento, please comment down below. God bless everyone.